parang stand out na different experience na nakuha mo in this season? Lahat sila nag-stand out eh. So, hindi ko ma-pinpoint kung ano mapiling isang ano. Dahil lahat sila ang gagaling eh. Siguro yung mahirap kasi ikwento dahil mas gusto kong mas shock din kayo at mas surprise kayo sa lahat ng mga gagawin nila eh. Kasi nakakatuwa lang. Of course, season 1, if you're familiar with season 1, nakakatawa lang si ganito, nakakapagkatawa natin. Di ba sila? Sino ba ng grand champion doon? Kasi alam ba sila Gerald Napoles, ang gagaling kumanda, di ba? Yung mga gano'n. Sino ba bang season 1? Sila Pepe ba yun? Parang gano'n eh. Sila Pepe, etc. For this season, ibang take naman, di ba? Kung sino yung mga talagang kumbaga yung makala mong tatapang ba? Bakit ba to? Yung mga gano'n. Kasi So nakaka-apekto ba yung mga parang initial perception mo doon sa artista? Nakaka-apekto yung mga initial perception mo doon sa artista? hindi, kasi as bilang as sing masters, it is how we will handle yung di ba? Sila, yung mga joke bosses natin, di mo nalalaman kung paano mo i-grade sila, paano mo i-judge sila. Mas problema nila yun kaysa sa problema namin. Ang problema namin kung paano namin ilalabas yung kulit. Di ba? Kasi kahit kilala sila, may nervous factor sila kasi kakanta sila eh. So yun yung mga laging gano'n. Yung bang end of the day, kulitan. Pagkatapos yung sing ka na ba? Sing na. Pero yung, alam mo yung kinakabahan dahil kailangan nilang galingan. Dahil siyempre, gusto natin pagandahin talaga yung performance nila and they did very, very well. Have you been in that position, sir? Yung ginudge ka based on your performance? Alam mo, mula pagkabata, never ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumali sa mga contest. Ako, audition, nakakapag-audition ako. Pero yung gano'n. Pero yung mga gano'n ako, kahit yung mga gano'n, yung mga, kaya yung like for example, kunyari may mga contest o kaya whatever. Regardless, whether a game show, basta yung may papakita ka, di ba, yung mga TV shows na, Rans, pwede ka ba mag-guest ka? Game show, di ka pa nakasali? Hindi ako sumasali. Takot ako. Hindi, ano ba yung mga game show na yung Like parang Family Feud, yung mga gano'n. Kahit ganyan, hindi ka sa... ayoko eh. Nervous din ako eh. Baka siguro di ba? Alam mo, kahit yung grupo, yung parang susunod ka lang sa... Hindi ka na... Hindi, may mga binalak nila, di ba? Yung mga binalak ng iba. Siguro, i-host, bakit hindi? Pero yung para ako mismo yung nandun. Natakot ako. Hindi ko expect yun na hindi ka pala nagusawasali sa ganyan talaga. Kakantahan ko na lang kayo, kukulitin ko kayo, pero yung kunyari, yun siguro yung sa yung mga, ano ba? Yung kila Luis Manzano, ano ba yung ginagawa ko? Yung Rainbow Rumble? Hindi, yung kay Luis yung namimili ka. Ano, may bunker, something? Oh, hindi. Ha? I can see your voice. Yun. Okay. Ayan. Yun, mamimili lang ako, di ba? Yun, kinakaya ko yun. Okay. Pero yung ikaw mismo yung ginajudge na halimbawa, Itbulaga. Kunyari yung mga henyo. Naku, hindi ko yung bang alam ng tao, pagkatapos ako hindi ko alam. Nakaw! Nakakatakot na baka sabihin, Bobo! Grabe. Mag-gets ko ngayon yun kasi di ba mga judgmental yung mga tao ngayon. Pero ever since pala, hindi mo pala talaga. Hindi, wala na ako. Bakit? Sir, I mean, you're a seasoned host. How do you keep yourself up na parang dapat effective pa rin yung hosting ko despite na nagbago na rin yung It's a good thing na yung tiwala ng mga bossing natin nandun pa rin, di ba? As long as maaya ka sa tao. Siguro yun na lang ang nagiging natawag nila. Paano ba sikreto mo sa hosting? I've been hosting since lunch date. So you're talking of 1987.
even before that, di ba, Triple Treat, 1986 kami. So, daily grind of noontime shows ginawa na natin. So, yun yung training natin kung ano yung gusto ng tao. Although, syempre, on the naughty side ako, every time on the naughty. Kaya yun yung na-build up kong imaging. So, yun. So, mas pumapabor ako sa mga kalalakihan at saka kababaihan na yung mga parang imaging of yung mga babaero, yung mga gano'n. So, yung parang masasabi nyo na hindi ko na gagawin as a host? hindi ko na gagawin as a host. Siguro Binibining Pilipinas. Pero Oo, kaming dalawa ni Ruel. Ayun din po. Hindi naman kasi, during our time okay lang. Pero ngayon, i-assign ka to host Binibining Pilipinas. Siyempre, iba na yung itsura natin, unlike before. You're talking of siguro mga 35 years ago. Binibining Pilipinas. Check mo. Yung yun. Ayun, related to that. Kasi parang, anong tawag? Last week kasi bigla kang lumabas sa FYP ko. Oh, bakit? Wala lang, lumabas ka lang, nagsiscroll ako yung MTV Days. Oh, yung MTV ganun. Days. So parang, inisip, parang na-realize ko, parang I think yung mga artista ngayon, hindi talaga sila pwedeng makascape sa past. Oh. Because of the internet. Because of talagang, di ba? Ikaw, how Which do you is a good thing, probably. Yeah, how do you feel Na about kahit pa it? paano maalala ka ng mga kabataan. Malaking bagay yun eh. So pag nire-research nila, Sir Hans, pwede makipag-picture. Paborito ka ng mami ko eh. So ganun talaga. It's a good thing na kahit pa paano maganda siguro yung image na naibigay natin sa tatay, sa nanay nila. Kasi, halimbawa, yung mga anak ko, di ba? Yung mga anak ko mas bata. Sino ba yung mga nakakakilala? Lalo na, hindi na naman ako nag-noon time. Of course, meron tayong singling. Pero if you're talking of a daily thing, which I did before, di ba? Siyempre, hindi ka siyempre, baka hindi ka kilala ng iba. Lalo na yung mga 20 years below. So yun, malaking bagay na nakikilala nila tayo because of social media. They get to watch you again sa YouTube, saka kung yung mga performances mo. Pero kayo po ba, ma-internet din po ba kayo? Oo. Meaning, ma-Instagram, mahilig akong picture. Pagkatapos, ako mismo ang gumagawa. So, ako naglano sa Reels. It's a good thing na yung anak ko, siya rin ang gumagawa ng mga Reels ko. And then, last question na lang for me. Ngayon ba, gano'n ka-importante pa sa inyo yung fame? Gano'n pa ka-importante sa inyo yung Fame? kasikatan or relevance being an artist? Dito na lang, 40 years in the business. So sabi ko, for me to survive this, malaking bagay na sa akin. I'm on my, magsi-65 years old na ako eh. So, Like seniorship ko sa 65 na ako! Totoo ba? Parang hindi ko. Bakit matanda na ako eh, so... Totoo? Sige mo. Oo nga! Parang never pumuti yung buhok mo eh. 65 years old and for them to, hanggang ngayon, ibig sabihin, tangkilikin natin ang, kaya yung sinasabi ko, na malaking bagay yung marunong ka makitungo sa mga artista. Kasi kunyari, kung loner kang singer or artist, wala kang kabarkada, kawawala ka eh. Pero as long as these people, sila yung kumakarga sa'yo, kasama kanila na nandyan kayong lahat, ando kayo lahat. So if you're talking of yung mga kabatch ko, you're talking of Gary, Martin, lahat, ando kami sa senior group. At sa senior group na yon, ako yung panganay. Except for Kuya Ray. Pero Kuya Ray, 70s, ano yan. Batch 70s, hindi 70 years old. So, kami yung mga nandun na
malaking bagay na kahit paano, we still get to perform. Bakit mo sasabihin mo pa, bakit kami nakakapag-perform pa? Kasi inaalagaan din namin yung mga boses namin, pangangatawan namin. So as long as hindi kami mukhang sloppy or yung mga ganon. So malaking bagay na kailangan meron kaming regimen, meron kaming mga exercise, ika nga. As long as, yun lang, yun yung ini-impart din natin sa mga kabataan. Kailangan hindi pwedeng ando ka na, kampante ka na, hindi pwedeng gano'n. Kailangan para humaba yung career mo. Yun nga, ulitin natin, paano ka makibahagi at makitungo sa mga taong kinasasakupan mo, especially to the people na ini-entertain mo, lalo-lalo na yung mga fans. Hindi mo iiwanan, hindi ka nila iiwan. Thank you. Alam ko na ba't di ka tumas